Yan mga ka-idol, sound check. Wow! Napaka-crispy dito sa yung biyak. Itong tiyan ay hindi gaano. Yan, napaka-crispy. Ito talaga dito, oh. Papunta dito. Crispy. So, mukbangan na. Kumusta mga ka-idol? Isang magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik po dito sa aking munting channel, The Sailing Passion. Hindi na pala The Sailing Passion. Ano na pala yung pangalan natin mga ka-idol? Anton's Farm Life. So, yun na po yung bago nating pangalan. So, ulitin natin. Kumusta mga ka-idol? Isang magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, Anton's Farm Life. So, yun. So, ayan po mga ka-idol, no? Gagawa po ako ng video niyan kung bakit po natin binago yung pangalan po ng ating YouTube channel. So, yun, abangan nyo lang po mga ka-idol. So, for today's video po mga ka-idol, ito tayo sa pinaglitsyon na natin nung nakaraan. So, time check po mga ka-idol, 3:15. So, ayan, crispy na po yung ating litsyon. Nung sinurprise po natin si nanay. Surprise! So, ayan, may mga bakas pa ng kahoy at wala na yung bubong. So ngayon po, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga naging success at failure dun sa ating unang pagsabak bilang isang lechonero. Wow, lechonero. At kung kamusta na rin po ba yung mga natutunan natin sa panonood po ng mga videos po ni Ka-Farmer. Yan, shout out po sa iyo Ka-Farmer. At saka kay din, anong tawag ng vlog niya? Basti Boy Vlog. So yun, dun po natin natutunan yung mga diskarte sa paglilitsyon. Lalo na yung pag-debone po ng dito, yung pag-dismantle ng buto dito sa shoulder, lalo na dito sa pigi. So napakahirap po. Sa mga videos po ni Idol Basti Boy Vlogs, yan, napakagaling niya pong mag-dismantle nun mga ka-idol. So siguro naman sa susunod na mga paglilitsyon natin ay magagawa na natin yon. So ayun po mga ka-idol, bago po tayo magsimula, ay sana wag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking channel at isama na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating mga videos dito sa Anton's Farm Life. So, yun mga ka-idol, napakalaking tulong po niyan sa akin. So, maraming salamat po. So, ayan, syempre po mga ka-idol, umpisahan po natin sa paghuhuli po ng baboy. So, ang ginawa ko pala dyan ay tinalian ko yung kanang paa sa unahan, and then i-connect po yan sa kanang paa dun sa hulihan. And then yung tali naman po ay lilipat dun sa kabila, and then tsaka po hilahin. So yan, pinakain muna namin yan dahil itong baboy na to ay mailap. So 50% po kasi to ay native. At medyo nahirapan din po tayo mga ka-idol dahil meron po tayong pigsa dyan sa kaliwang paa natin. So namamaga. So nahirapan po akong gumalaw. So ayan, na-take down na po and then failed nga lang. So yun, nasobrahan ang takedown kay Conor McGregor. So yun po mga ka-idol, nakawala sa tali. So, mahirap po palang maghuli ng baboy. So ayan na po mga ka-idol, pumasok na rin yung kapatid ko dahil nakikita niya pong nahihirapan tayo. So ayan, inulit po natin. Tinalian uli natin yung baboy. Buti naman po hindi na po siya gaanong magalaw. So yan, ganun pa rin yung tali natin. Tinalian natin sa unahan na paa and then i-connect sa hulihang paa. So ayan, ililipat na natin yung tali sa kabila tsaka po hihilahin. So yan, takedown. Successful po. Napakabilis ng kapatid ko. Ang bilis niya. So yan, tinalian na natin dyan. Tapos, ang timbang po pala nito mga ka-idol ay 40 kilos po. Live weight niya, 40 kilos. So ayan, grabe. Takot na takot yung mga kasama niya. So dito po sa paghuli mga ka-idol, masasabi ko pa rin na successful to. Pero need pa rin po ng improvement. Pero kung sa sako to ilalagay ay madali lang po yung paghuli. So dito naman po mga ka-idol ay na-achieve po natin yung sinabi ni Ka-Farmer na kailangan mga 1 minuto ay mapatay na agad yung baboy. Dito po sa pagkakalis po ng balahibo ng baboy mga ka-idol, para sa akin po ay isa po ito sa pinaka-crucial. Dahil po pag nasobrahan yung init na nakukuha ng balat ay maaari po itong maluto and then mahirapan po tayong magtahi. So mabilis po siyang mapunit. So mas maganda daw po sana kung ganito na maglilitsyon ay ilulublob po yung baboy dun sa mainit na tubig. Para po maging pantay po yung distribution po ng mainit and then mabilis po tayong matapos.
So dahil nga wala po tayo noon, baguhan lang po tayo. So tiis-tiis muna tayo sa ganito na tabo-tabo. So dito naman mga ka-idol ay masasabi ko ay successful naman. So dito po mga ka-idol, ang nangyari po ay meron pong mga part ng balahibo na mahirap pong tanggalin o parang kumunat po siya, or ang tawag po sa amin ay hinkubol. So isa din po kasi daw yon sa nagpapahirap sa pagpapalutong po ng balat ng lechon. So dito naman po mga ka-idol ay kailangan pa po natin ng improvement. So dito naman po mga ka-idol, sa pagtanggal po ng lamang loob ng baboy ay wala naman po tayo naging problema. So successful naman po tayo dito. Dahil po maraming beses na po tayong nakaranas na pagtanggal ng lamang loob nung nagkakatay po tayo ng baboy. Na ibinibenta po natin yon na per kilo. So yun mga ka-idol, 100% successful po. Dito naman po mga ka-idol, sa paghati po ng backbone ng baboy ay masasabi kong successful naman tayo, pero hindi nga lang po mabilis. So dito po ay gumamit po tayo ng kahoy para hindi po tumagos dun sa balat yung ating itak. So eto po pala mga ka-idol ay na-dismantle na po natin yung buto dito sa may shoulder. So hindi lang po natin na videohan. So ayan, successful po yan lahat dyan. Ang nahirapan lang po tayo mga ka-idol ay yung pong pag-dismantle ng buto dito sa kanyang pigi. So ang purpose daw po nito ay para hindi po magbiyak yung balat dyan sa may siko at saka sa tuhod po ng baboy. So ayan na po mga ka-idol, kahit nahirapan po tayo, naging successful pa rin naman po yung ating pag-dismantle. So hindi po tumagos yung kutsilyo natin dun sa balat po ng baboy. So dito naman sa pag-lock po ng backbone dito sa may tubo, ang ginamit po natin na pantali dyan ay Abaca fiber po. So yan po daw yung pinakamagandang pantali. So ang lock po na ginawa natin dito ay 5. So yan, medyo nahirapan lang po tayo dahil maikli po yung nagamit natin na Abaca fiber. So kailangan pa po natin pagdugtungin para maganda po yung result. So ayan, yan lang po yung naging problema dyan dahil maikli po yung ating nagamit na Abaca fiber. And then dito naman po sa pagtatahi po ng balat, so naging successful naman po kahit na yung dyan na balat banda ay medyo maano po, napupunit po siya kaya hindi po natin hinigpitan ng maayos. So ang nahirapan lang din po tayo dahil nga maikli pa rin yung ating gamit na Abaca fiber, so kailangan pa rin po natin pagdugtungin. So naging successful po ito mga ka-idol dahil wala pong naging tagas po dyan yung ating lechon. So successful po tayo dyan. So kay Idol Basti Boy Vlogs po, ang ginagawa niya po ay 2 beses po siya magtahi. So sa atin naman ay ito lang, 1 beses lang po tayo magtatahi dahil ito na po kasi yung nakasanayan dito sa amin. So okay naman yan, wala naman pong problema. So ayan, tapos na. Magsasalang na po tayo ng ating lechon. At dito na po mga ka-idol nag-umpisa yung malaking failure po sa ating unang sabak sa paglilechon. So hindi po natin na-achieve yung crispiness po na gusto nating ma-achieve sa ating unang lechon. So ngayon po ay magbibigay po ako ng, sa tingin ko, yung dahilan po kaya hindi po siya naging malutong. So naging malutong naman siya mga ka-idol, pero hindi yung ano bang tawag doon? Pag kinagat po siya, malutong nung una, tapos pag ninuya mo na, napakatigas pala. So yun po yung naging result mga ka-idol. So in short, hindi po na-achieve natin yung pagiging crispy po nung ating lechon. So ang unang sa tingin ko na dahilan ay dahil po sa ating ginamit na kahoy po mga ka-idol. Hindi po pala siya yung tuyong-tuyo, kaya mausok po. So yung naging baga niya po ay hindi po mainit na mainit. And then yung pangalawa naman po, yung ating baboy ay napaka layo po doon sa ating baga. So yun din po yung sa tingin ko na dahilan kaya po hindi naging crispy yung ating lechon. And then isa na rin po siguro yung pagkunat po ng balahibo or pagkubol. So isa na rin po yun sa tingin ko na dahilan kaya hindi po natin na-achieve yung pagiging crispy po ng ating lechon. So dyan naman sa pinagtahian po natin mga ka-idol, meron po siyang yung napanood ko kay ka-farmer, yung kung saan po nilagay yung
ang tawag dyan yung abaca fiber. Meron pong pag kumukulo na yung lechon, dun po lumalabas yung katas niya. So ginaya lang po natin yung ginawa niya na nilagyan po natin ng maliit na sanga. So na-solve po yun natin yung problema na yun. So dito naman mga ka-idol sa pagtali po ng paa, yung naging problema lang po ay dito kasi natin tinali dyan sa may dila po ng baboy, kaya yung bibig niya ay nakanganga po, and then yung mga katas po doon sa loob ng lechon ay dyan po nagsilabasan. Siguro mga 1 oras mahigit, dyan po lumabas yung mga katas niya, kaya hindi na po natin binutasan yung lieg, hindi na po tayo nagpatagas. So ang naging problema din po dito mga ka-idol ay nabiyakan po tayo ng balat, so hindi po namin namalayan dahil nakafocus po kami dito sa apoy or yung baga, dahil nga po palagi lang po siyang umuusok. So ang dapat pala na ginawa namin dito ay pinaapoy na lang namin, so hindi na lang sana kami nag-focus sa baga. So ang ginawa ko po kasi dito ay baga po yung ginamit natin na pampaluto, so dapat pala apoy yung ginamit natin dahil yung ating kahoy ay napakausok po. So yun po yung dahilan. At natakot po ako mga ka-idol nung pumutok po yung balat, kaya ang ginawa ko po ay hindi ko na pinaapoy. So nag-focus na lang po kami sa baga. So yan, dapat pala hindi tayo matakot. So laban lang dapat. So ganun talaga mga ka-idol. Ano na yan sa atin, lesson learned na. So sa susunod na maglilitsyon po tayo ay pag bubutihan na natin at aayusin na natin yung mga pagkakamaling nagawa natin. Mga ka-idol, sound check. Wow! Napaka-crispy dito sa ano, yung biyak. Itong tiyan ay hindi gaano. Yan, napaka-crispy. Ito talaga dito, oh. Papunta dito. Crispy. So, mukbangan na. So ayun mga ka-idol, akala ko talaga crispy po kasi nag-sound check po tayo at malutong naman siya pag kinakatok po. So akala ko talaga crispy. So nadismaya na po ako mga ka-idol nung tinikman ko na yung balat. So unang kagat, crispy. Tapos pag ginuya mo, yun, napakatigas. So ganun talaga mga ka-idol, nangyari na po yung nangyari. So kailangan lang wag tayong mapanghinaan ng loob. Wag po tayong titigil sa kung anong gusto nating ma-achieve. So lechon pa rin tayo ng lechon mga ka-idol. So matututo rin tayo niyan pag gusto natin. So laban lang po mga ka-idol. Wag po tayong mawala ng tiwala sa sarili at kailangan lang meron po tayong lakas ng loob. So ayan po mga ka-idol, kung mapapansin nyo po nung hinati po natin yung lieg ay medyo mapula po. Dahil nga po sa pag-prepare po natin yan dun sa pagtatahi, natagalan po tayo mga ka-idol dahil nga po yung ating ginamit na pantahi ay maiikli. So nahirapan po tayong magdugtong doon. Kailangan po kasi na maayos talaga yon para hindi po tatagas. So sinalang po natin to mga ka-idol alauna imidya po, 1:30 PM po, and then hinango po natin ng 4:00, so 2 oras at kalahati lang po itong sinalang. So ang target ko sana dito ay mga 3 oras hanggang 4 na oras para talagang yung laman niya po ay yung tipong humihiwalay na sa buto. So yun kasi yung gusto kong mangyari, so hindi po natin na-achieve. So bawi na lang po next time. So ayun po mga ka-idol yung naging result po nung ating unang pagsabak bilang isang lechonero. So marami po tayong naging failure sa paglilitsyon. So siguro naman sa susunod natin na paglilitsyon ay sana ma-improve na natin yon at maitama na natin yung mga mali na nagawa natin nung una tayong naglitsyon. So ano lang po mga ka-idol, kailangan lang meron tayong tiwala po sa sarili and then lakas ng loob para magawa po natin yung mga dapat pong gawin. So ayun po mga ka-idol, muli huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at isama niyo rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga videos. So malaking tulong po yan sa ating channel po mga ka-idol. So ito po si Farmboy mga ka-idol mula sa Anton's Farm Life na nagsasabing gawin niyo po yung mga mabubuting bagay na nagpapasaya sa inyo. Medyo na-miss ko yun hindi ko na yun nasasabi sa mga vlog ko. So yun mga ka-idol, maraming salamat. Bye!